Hello there, Capricorn sign. Welcome to your monthly reading. So, Capricorn, this reading is for the month of February. Love reading for Capricorn. Sun, Moon, Rising, Venus. So, Capricorn, hindi lahat ng Capricorn na maka-resonate dito. So, takes what resonates and leave the rest. Capricorn, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please do check your other placements. Your Sun, your Moon, your Rising, your Venus sign. Dahil pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito. Especially your moon sign. Capricorn, if hindi kayo naka-resonate at all, then baka hindi para sa inyo itong reading na to. So, Capricorn, ang gagawin ko ngayon, this month of February, is love triangle reading. So, meaning, para to sa mga may alam na may third party or kilala yung third party or kayo yung third party. So, let's see. Capricorn, I'm going to pull an oracle card, Heart's Hidden Secret oracle card for your side and the third party side, okay? So, Heart's Hidden Secret mo, Capricorn. Rejection, abandoned, dismiss, irrational fear sa third party. Emotional storm, turmoils, unstoppable, affected. So, I think this person is very much affected sa mga nangyari. Siya yung sobrang nasaktan talaga. I think itong person na to might be siya yung sobrang nagpo-post sa social media or nagbe-message sa person mo, mga ganung mga bagay. And I think Capricorn, on your side, you are someone na na-abandon na ka ng person na to, or you abandon this person, your person, and I think you don't want this person, you don't accept the offer, you don't want to talk to him or anything. Like, may rejection dito from your side kasi meron kasi atang may natakot ka na baka lokohin ka, natakot ka na baka anong pwedeng mangyari or anything like that. So titignan pa rin natin dito sa tarot cards, okay? Love triangle reading, Capricorn. Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus. Love triangle reading for Capricorn this month of February. Love reading for Capricorn this month of February. See? May rejection sa part mo talaga dito. Iniiwasan mo tong person na to. Ayaw mo siyang kausapin. Ikaw, nire-reject mo siya. Kumbaga. Okay, Capricorn, ito yung nararamdaman sa'yo ng person mo, na galit ka sa kanya. Galit ka sa mga nagawa niya, sa mga ginawa niya. And, parang you cut off him sa buhay mo. You cut him off sa buhay mo. Like, hindi ka natakot. Pinutol mo agad yung connection ninyong dalawa, nitong person na to. Kasi nalaman mo about this. So, Capricorn, ang sense ko dito, ito yung wife or ito yung nauna. So, nalaman mo na meron siyang person. Ito, na may ganito. Merong siya sa buhay ng person mo. And, as a point na might be, they have responsibility ba or what, I think. And, let me see, hindi pa ako talaga sure kung ito talaga yung nauna. Malalaman natin yan dito. So, basta nung nalaman mo na meron siya, na
na umalis kagad, kumaga nung nagkaroon pa kayo ng pagtatalo nito, pero you cut him off talaga agad sa buhay mo. So yung nararamdaman niya naman dito sa isa, parang nagsisisi siya, nalulungkot siya kasi sobrang apektado itong isa sa sitwasyon nila, sa ginawa ng person mo. Sobra siyang affected, sobra siya, I think, na stress ba siya or na-depress ba siya sa ginawa ng person mo. Very emotional kasi to So, parang nalungkot siya in a way sa ginawa niya sa person na to. Parang meron siyang feeling like nagsisi siya na nasaktan niya to, or nagsisi siya na pumasok pa siya sa buhay ng person na to. Tingnan natin, malalaman natin yun. Basta yung feeling niya dito is malungkot siya and parang napapa-challenge talaga siya. Actually, Capricorn, at dito may feelings pa talaga siya sa person na to. May feelings pa siya dito. Honestly, mahal niya to Nagmahalan pala sila nitong person na to. Gusto pa naman talaga niya mag-move forward towards this person. Mahal niya pa to. And napa-challenge siya sa sitwasyon nung nalaman ng katotohanan mga ganung mga bagay. But they are not talking right now. Naipit kasi sa sitwasyon nung time na nalaman niya siguro yung about sa inyo. So, what does your person wants from you currently? So, I think this person, let's see about this. Parang gusto niya maging matured enough na harapin tong problemang ito. Itong person mo. Naipit talaga siya sa sitwasyon sa inyong dalawa. Baka pinagsabay niya kayong dalawa. Parang he wants siguro right now na kahit pa paano, ang nakikita ko kasi dito, parang ang gusto niya mangyari, yung ayusin niya muna yung sarili niya. Yung to have some transformation muna sa sarili niya. And, yun na nga, sabi ko, gusto niya maging matured, secure enough to handle some situations na ganito. Baka gusto kanyang kausapin at sabihin sa'yo na pahinga muna natin to dahil kailangan ko munang ayusin yung sarili ko or something ganyan. So, nako-confuse din siya sa nararamdaman niya about sa'yo. Kasi yung what does he wants from this other person, parang gusto niyang ayusin yung mga nawasak sa kanilang dalawa. As I said, mahal talaga siya nitong person na to. Kaya sobrang apektado talaga to sa nangyari. And nagkaroon talaga dito ng clarity. Kaya siya umalis. So, nung umalis siya, nung nagkaroon na ng clarity, tas umalis siya, itong person mo sa relasyon nila, alam niya na sobra siyang naging unfair dito sa isa. So, siguro umalis siya, nagtalo siguro to sila, nagtalo din kayo. So, nasa point siya ng, pahinga ko muna to, kumbaga, alis muna ako, pero may plano pa din siya na kausapin to ulit, itong other person na to. Nagjagog siya kumbaga, nagkaroon sa kanya dito ng unsureness as well. And, nung pinagsabay niya kasi kayong dalawa, hanggang sa hindi niya na alam kung sino yung pipiliin niya. Lalo na nung nagkaroon na ng clarity about you and this person. So, the next 3 months, aalis talaga siya dito. Aalis siya ng dahan-dahan sa relationship ninyo. Feeling ko nga may dito na rejection from your part is as a point na babalik kasi siya dito. I think
Yeah, magkakaroon din talaga to ng clarity. Kumbaga maglalakas loob to siya na ayusin. Yun nga sabi ko, ito ata yung nauna. Ito yung nauna. Tapos, kaya babalik siya dito para ayusin to. So, hindi naman sa alam mo, hindi sa alam mo na meron siyang asawa ba or kinakasama. Inosente ka dito. Kaya nga nung nalaman mo, umalis ka agad. Kumbaga, iniwasan mo siya agad. Pero I think nagkaroon pa kayo ng confrontation ng person na to. So, the next 3 months, I think dahan-dahan na din talaga siyang umiwas, could be umalis para na ayusin na yung mga dapat ayusin sa kanila. The next 3 months or might be this month of February could be. So, the next 3 months hope for the both of them naman dito. He wanted to move forward then. Towards with her. Pero kahit ganun pa man, naiisip ka pa din niya. Kumbaga napapalingon pa din siya sa'yo. So, I think the next 3 months hold for the both of them is he will going to try to save their relationship ba, their family ba. He will try to save this. And pag-isipan naman niya to ng mabuti, papag-desisyonan niya to eh. Pero sabi ko nga, kahit ayusin niya to, parang iisipin ka pa din ng person na to. Kumbaga hindi ka mawala sa isipan ng person na to. Lalo na sa gabi, iisipin ka pa din niya. Pero kumbaga magpapatuloy pa din siya na ayusin to. Ang problema lang kasi dito is may mga disappointments na din sa kanila because of cheating nga. Kasi syempre nalaman na nito eh. Nalaman nito kaya nga sobra tong nasaktan. So hindi na madali sabihin natin na hindi na madali yung pagpabalikan in a way. Pero sa'yo din naman sa part mo dito. Kung babalik man to siya sa'yo, hindi mo na siya tinatanggap or galit ka sa kanya, ayaw mo siyang kausapin, nire-reject mo yung message niya, yung call niya dahil sa nagalit ka na, nalaman mo na meron pala siyang either asawa or kinakasama. Kasi on your part, ayaw mong mangyari yun. Inosente ka kasi, siguro nagsinungaling siya sa'yo about them, tas nalaman mo. So, paano ba yung magiging communication nyo dito? Let's see. Hindi naman na din sure yung sa inyo eh. Hindi na sure. Kasi hindi na sure about your communication. Kasi feeling ko, tinatry niya yung ayusin yung sa kanila dito. Sa part nila. May mga disappointments din talaga dito. Feeling ko, you're showing might be this person, might be sa social media, na you are strong, you are brave, and you are rebuilding yourself. Nagmo-move on ka in a way. So, syempre, kahit pa paano nakikita niya yun, siguro, dito siya naiipit sa sitwasyon kasi I think this person do also like you in a way. Nagustuhan ka din niya. Hindi ko lang alam ha kung etong person na to nung naging kayo is kahit pa paano you support him, tinulukan mo siya ba or pinautang mo ba to or binibigyan mo ba siya ng something or anything para masayangan siya sa relasyon ninyo in a way. Pero hindi lang naman dahil lang din dun, I think dahil din na nahulugin to siya sa'yo. Pero yung nga nung nalaman na nga, nagalit ka sa kanya. So, yung communication ninyo is really not sure. Kasi, I think he is trying to communicate with you. Pero, yun nga, nire-reject mo siya lagi. Nire-reject mo siya. Kasi, may takot ka na din eh, na pagsisinungalingan ka niya ulit. Parang ganun. So, will he let this other person go? I think no. Kasi, inaayos na nga niya to eh. So, there's a possibility na in the near future, in the future, he will not going to let this person go kasi they're still together. So, ibig sabihin, ayusin niya to sa kanila. So, ano ba yung possible na magkukommit pa siya sa'yo? I think no din.
Kasi mag-o-offer na kasi siya dito ng love eh. Lalo na when you don't want to talk to him anymore. So, wala na din siyang choice. I think he did try to talk to you, communicate with you, but you reject him. You rejected him. So, nasa point na nagko-continue na lang siya talaga dito. So, kahit minsan iniisip ka niya, namimiss ka niya, something like that. Pero, dito na yung offer niya ng love, dito sa isa. So, ano ba yung magiging outcome nila? May decision talaga na mangyayari dito. So, remember guys, pwede itong vice versa, okay? Kung saan man kayo naka-resonate, na ayusin niya na tong sa kanila, like magbabago na talaga siya. Ayusin niya na talaga to. Mag-move forward na siya towards with this person. Ayusin niya, ibabalik niya yung mga dating memories nilang dalawa. And he will going to take the leap of faith towards a new beginning with this. Alam mo kung bakit? Kasi he will not going to talk to him anymore. Ikaw din, mag-move forward ka na din. Mag-move on ka na. So, in the future na kasi to. So, parang mawala na kayong communication ito in the future. And yung sa inyo dito is matutuldukan na din. Yung sa inyo in the future. So, might be this February is nasa point na may aalis, may lilisan, or gustong umalis para ayusin tong sa kanila. So, yun, Capricorn. You might be, is you, Capricorn, or you might have Pisces in your chart. So, Capricorn, you might be dealing with Gemini, Sagittarius, Aquarius, Leo, Cancer, what else? Cancer, Pisces, Gemini, mostly ito yung mga nakikita ko talaga na sign dito. Capricorn, or might be this is you, Capricorn. So yun, Sun, Moon, Rising, Venus. So I'm going to pull an oracle card. Message for you, Capricorn. Time. You are everything to, you are trying too hard. Give it a time. So, just give it a time for yourself, Capricorn, to move forward. Huwag mong agad-agad na, like, pilitin yung sarili mo na mag-move on in a way. Could be. Time will heal. So, that is my reading for you, Capricorn. Thank you and God bless.